Imo-sama versus Loki. Sino ang mas malakas, at sino ang mananalo kung sila ay magtutuos sa isang laban? At ngayong araw nga mga idol, tatalakayin lang natin si Imo-sama at Loki. Dahil sa bagong serye ng One Piece, mukhang maglalaban na ang dalawang ito. Kaya hanggat wala pa naman ang kanilang salpukan, i-reviewin lang natin ang kanilang mga stats, at analisahin kung sino ba ang nakalalamang. At ngayon ay umpisahan natin sa kanilang mixing introduction. Si Loki ang sinasabi na pinakamalakas na giant, at siya daw ang prinsipe ng Elbap. At meron siyang bounty na 2.6 billion belly. May mga nagsasabi rin, na sila nga daw ay naglaban ni Red Shanks sa nakaraan. Si Imo-sama naman ang sinasabi na pinaka-authority, o pinakamataas sa world government. Isa siyang sikretong kalaban, na sinusunod ng 5 Gorosei. At kung pupunta na tayo sa kanilang lakas, at kakayahan, si Loki ay nagtataglay ng malakas na endurance at physical na kakayahan. Sigaw pa lamang niya ay nagdudulot na ng pinsala. At meron naman siyang Devil Fruit, na kung tawagin ay Ryo no Mi, o Dragon Fruit. Na isang mythical Zoan type. At si Imo-sama naman, hindi pa talaga pinapahayag kung ano ba ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan. Pero sa mga nagdaang kabanata, merong pinakita, na kaya niyang wasakin ang isang isla sa isang iglap. At sa bagong kabanata naman, nagpakita ulit siya ng kakaibang kapangyarihan, kung saan nagtataglay siya ng itim na apoy. At sa isang kisap mata, tinalo niya si Zoro gamit nito. At hindi lang yan mga idol, dahil tinalo niya rin si Sanji Boy, gamit naman ng isang sipa na nagtataglay ng apoy. At sa lakas nga daw nito, nagkaroon pa ng explosion. At kung ako lang ang tatanungin mga idol, kung sino ang mananalo sa dalawa. Malakas si Loki, pero mukhang mas malakas talaga si Imo-sama. Maaaring makasabay ang strongest giant, pero sa dulo, kay Imo-sama pa rin ang panalo. Fan-made story battle. Imo-sama versus Loki, strongest giant of Elbaf versus most high authority. Sa gitna ng napakalawak na dagat ng One Piece World, isang isla ang nangingibabaw. Ang lupain ng mga giant ay patuloy na umiiral. At sa pinakatuktok ng kapangyarihan nito, ang hari ng lakas, ang sinasabing pinakamalakas na bakulaw. Si Loki the strongest giant. Ngunit sa araw na iyon, isang presensya ang bumaba mula sa anino ng mundo. Tahimik, walang bakas. Ito ay si Imo-sama. Magsisimula na ang sakuna. Naramdaman ni Loki ang kakaibang presensya. Hindi ka taga rito. Ang boses niya ay parang kulog na yumanig sa buong Elbaf. Sa isang iglap, bumangon ang kanyang kapangyarihan. Ang lupa ay nag-crack, ang dagat ay umatras, at ang langit ay tila natakot. Sumugod si Loki, nagpakawala ng isang napakalakas na atake, at nawasak ang bundok sa isang hampas. Tumama ang kanyang atake sa kinaroroonan ni Imo-sama. At sa isang sandali, naglahong parang abo ang buong paligid.
Katahimikan ni Imo-sama, ngunit sa gitna ng alikabok, nakatayo pa rin siya na walang galos. Walang reaksyon. Parang ang atake ni Loki ay hindi sapat para maabot siya. Napasimangot ang hari ng Elbaf. Lalong lumakas si Loki, ang kanyang katawan ay tila naging mas mabigat, mas matibay. Parang isang buhay na bundok. Sunod-sunod na hampas, kaya wasak ang lupa at nahati ang dagat. Bumagsak ang kalangitan. Lahat ng lakas ng isang higanti, ibinuhos niya. Sagupaan ng lakas sa wakas, kumilos si Imo-sama. Isang simpleng pagtaas ng kamay. At tumigil ang hangin at tumigil ang alon. Tumigil ang galaw ng mundo, pati ang sandata ni Loki ay napahinto sa ere. Kapangyarihan na lampas sa lakas. Sinubukan ni Loki na itulak pa. Pero parang may humahawak sa mismong realidad. Hindi ito puwersa, hindi ito simpleng kapangyarihan. Ito ay kontrol. Sa huling sandali lumapit si Imo-sama. Sa harap ng isang higanteng kayang gumiba ng isla. Siya ay tila isang anino lamang, ngunit sa kanyang presensya, ang higanti ay napaluhod, hindi dahil sa sugat, kundi dahil hindi niya kayang labanan ang isang nilalang na kayang kontrolin ang mismong existence. Ang katapusan ay isang tingin, isang galaw. At natalo si Loki sa isang iglap. Walang bangkay, walang bakas. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng mundo. At ang huling resulta, panalo si Imo-sama. Si Loki ay pure strength, pinakamalakas na giant. Si Imo-sama naman, may kapangyarihan na parang kontrol sa mundo. Kayang burahin ang existence. Kahit gaano kalakas si Loki, hindi sapat laban sa isang nilalang na lampas sa pisikal na lakas. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana ay huwag nyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!